kung makikinig sa akin ngayon, start ngayon, ayan. Ayan, kung makikinig ka sa akin ngayon, I'm sure sa lahat ng makikinig, baka ito na, hindi aksidente na andito ka, baka ito na yung mga sagot sa tanong mo. O, baka ito na, baka yung mentor na nagpasok sa'yo, nag-send sa'yo ng link, baka siya na yung angel na inaantay mo. Diba? Yung angel na talagang siya pala yung tulay kung paano at siya yung tulay paano ka makapasok sa magandang buhay, diba? And ayun, I'm sure makaka-relate kayo sa story ko. Maraming makaka-relate. O kaway-kaway naman dyan yung mga taga Middle East. Ayan, so start na po ako. Ang dami pa po nagko-comment from Qatar. Si CJ Gibson from the mom. Ayan, si Anyana Comia nanonood. Sige, Tek, slide naman ako. Ayan. From Riyadh, abang hindi pa maano yung slide ko. Mention muna ako. Annalyn Aldia. Raina Dablok. From Jordan, Cassandra. Ayan, shout out daw kay Joseph. So, I'm online babe. Ayan po yung, kasi gusto ko po yung parang talagang maintindihan nyo kung bakit online babe yung tawag sa akin. Also known as online babe. So, isa po ako sa, ayan, OFW icon, Karachiwer Millionaires Club member. So, lahat na yan, makikita nyo ngayon. So, sige, next. Si Annie Panaga, si Chris, ayan, ayun. So, yan po yung buhay namin noon bago po ako nag-abroad. So sa mga OFW na andito, guys, 3 po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. And kung panganay ka at yung parents mo, yung mga magulang mo, senior citizen na at lubog pa sa utang, o sino-sino dito, sige nga, comment dito yung mga nag-abroad dahil nag-abroad lang para magbayad ng utang. Di ba? Nag-abroad ako kasi magbabayad ako ng utang. Nag-abroad ako kasi para, di ba, para mapag-aral yung mga anak ko, para matuloy, mga single mom, o sino-sino dyan. So, yan po ako dati. Guys, masipag lang pero wala pong ipon. Ako po yun. Sino dito yung masipag magtrabaho pero walang ipon? Ikaw na ba? Ani Panagas, yung nagko-comment niyon. So, ikaw na ba yan? Masipag pero walang ipon? So, yan po ako dati. So, akala ko po sa pagiging OFW, actually guys, 19 years old po ako nag-abroad. So, talagang, talagang dinoktor lang yung edad ko. So, wag kayong mag-ala, yung agency namin wala na po ngayon. So, 19 years old ako nag-abroad, ginawan lang ng paraan yung edad ko kasi gusto ko talaga na makatulong na sa parents ko. Kasi kahit anong apply ko, magkasambahay ganyan, maliit lang yung sahod, hindi po kasya na pangbayad sa utang. So, kailangan ko mag-OFW. And a good news, kasi nung nasa abroad ako, after 1 year and 3 months, imagine niyo 1 year and 3 months, wala pa akong cellphone. Nung nabigyan ko ako ng pagkakataon magka-cellphone, napresentahan ako sa magandang opportunity na to. So sinabi lang sa akin nung dalawang mga gandang dilag na yan, sila mentor Jerlyn at Odette, sabi lang sa akin, gusto mo bang tulungan kita na mapauwi for good? Bukod sa uuwi ka, may savings ka. Yan lang yung sinabi sa akin. Alam nyo guys, talagang yung puso ko talagang nadurog yung puso ko, naiyak ako. Bakit? Sabi ko, may ganun pala, yung hindi mo kamag-anak, hindi mo pamilya, mas, kumbaga, swerte yung mga may family na sinasama sa ganitong negosyo. Pero kasi, nung time na sa akin, wala po. Wala sa kamag-anak ko yung nagsabi na tutulungan kita. Pero, may mga tao palang ibibigay sa'yo pag once humiling ka ng magandang buhay para sa pamilya mo at para sa'yo. So, 1 week pa lang po, nag-start na ako sa opportunity. 1 week pa lang, nag-start na po ako magsali sa ganitong opportunity. Bakit? Kasi gusto ko po talaga na
bukod po sa matulungan ako, gusto ko po talaga na yung magbibigay ako ng pera sa pamilya ko, hindi na po ako iiyak, hindi ko na pahati-hatiin yung sahod ko. Gusto ko po yung ganon. And na-inspired po ako sa mga nagsasalita na mga share dito sa Zoom. Kaya ikaw, makinig ka talaga kasi I'm sure sobrang makaka-relate ka mamaya. So, sige, next. So, ayun. So, pagka-start ko, nagbigay ako ng commitment. Ano ba yung commitment na yan? Hindi ko po maintindihan. Ang commitment po na yan, yun po yung wag na wag kang mawawalan ng connection dun sa taong nagbigay sa'yo ng opportunity. Wag na wag kang mawawalan ng connection dun sa mga taong nagtumulong sa'yo, nag-send ng link na to. Bakit? Kasi sa panahon po ngayon, bibihira po ang mga taong ganyan. Idadamay ka sa pangarap nila. So hataw sa abroad kahit kulang ang tulog. Actually, kahit wala po ako sa ganitong negosyo, puyat pa rin po ako dun sa abroad. 2 hours, 3 hours, 4 hours, swerte na po yan pag ganyan po kahaba ang tulog ko kasi naghahatid pa po ako ng bata. And 3 yung alaga ko, all around ako, yung isa 1-year-old. Pag natulog yung alaga ko ng 3:00 ng umaga, 3:00 pa ako pwedeng matulog. Pag nagising niya ng 4:00, gigising din ako. So, puyat talaga. Sabi ko, okay lang. Okay lang, okay lang mapuyat sa abroad. Ang importante, pag uwi, doon ako magpapahinga sa Pinas. O sa mga bakasyon ako ng AOB Empire magpapahinga. So yan yung sinabi ko sa sarili ko. And ang good news, dahil sa commitment na yan, sige, next po. Next tayo. Talagang, ayan. Ikaw ba ngayon, leader ka, naka-VIP accounts ka na ba? O tingnan nyo naman yung mukha ko dyan. Tad-tad ng pimples, ang itim-itim, tapos, ganyan, oo. 'Di ba yung ang ganda lang sa mata yung pera na hawak ko. So yan ako. So yan po yung time na nag-VIP accounts ako. Ano ba yung VIP? Tanungin niyo yung mentor niyo after nito. So millionaires package kasi gusto ko po talaga na talagang matulungan dito and dahil sa millionaires package na yan, ito yung mga kapalit. Ayan. So hello kay Samraida, kay Chris, kay Fatima. Ayan, so next tayo. Ayan, yan yung mga kapalit. Makakauwi ka for good. Yan yung mga kapalit. Susunduin ka ng mga mentor natin. So ano pa ba yung mga nangyari sa akin? Sige po, next. Ayan. Dito guys, actually dito, hindi po kayo mag-worry. Bakit? Dito, meron tayong tinatawag na support system. Kasi 'di ba, especially pag OFW ka, busy-busy ka sa abroad, tapos pag uwi mo, 'di ba? Nasa abroad ka, ano ba yung nakatulong sa akin? Bakit kumita ako ng malaki? Kumita ako ng 6-figure, nasa abroad pa lang, naka-income po ako ng 104,000. 'Di ba? Kasi po, meron tayong tinatawag na support system. May tinatawag tayo na support system na yan yung tutulong sa'yo. Hindi po tayo dito, pagka-start mo, mag-isa ka lang, no. Kayo lang ni mentor mo, no. Teamwork tayo dito. Yung mga nasa 400 plus na nasa Zoom ngayon, yan yung mga tutulong sa'yo. Kumbaga, teamwork po tayo dito. And ito pa, pakita ko sa inyo. Ayan, dito, isa na po ako sa milyonaryo ng ating community. O di ba yung dating kadama noon, milyonaryo na ngayon. Gusto mo ba na soon, pag once ikaw, nag-post ka, tapos ganyan ang post mo, kadama noon, milyonaryo na ngayon. Dating katulong lang sa abroad, dating yaya sa abroad, ngayon, milyonaryo na ngayon. Oo, gusto mo ba ng ganyan? Sabi ni Noraisa, sabi ni Anami, Zoran, yes, inshallah. Oh, yes, comment naman. Oo. So, sige, next tayo, Tek. Ano pa? Ito pa yung mga, ang nakakatuwa kasi, dito guys, mai-experience mo yung mga 5-star hotel. Mai-experience mo, kumbaga nung nasa Mindanao ako,
Di pagpunta sa palengke, hindi ko magawa kasi nga nagtitipid. 'Di ba? O swertihan na lang makapunta pa sa palengke. Pero dahil dito sa community, pagka for good ko, yung mga 5-star hotel, o makailang beses na po ako nakabalik dyan kasama yung team. And kaya po kami pumupunta dyan kasi kumikita po kami monthly ng 6 figure. Di ba nakakatawa yung kakain kayo dyan, tapos eat all you can, lahat ng mga, di ba, ano po, lahat ng mga pagkain sa mga OFW, di ba minsan sinasabi niyo masarap yung pagkain ng amo niyo. O dito, pagka for good niyo, lahat ng iba't ibang klase ng pagkain ng iba't ibang bansa, kakainan niyo sa isang restaurant lang. Di ba nakakatuwa yung ganon? Sige, next po tayo. Kubos at Indomie. Sino to, Milagros? Yes. And ito, sino-sino ba ang nakakapag-yacht party? So, siyempre, mga elitista, mga artista, mga sikat na vlogger, mga mayamang tao. Ibig sabihin, pag once nakapunta ka sa ganyang yacht, eto guys ha, solo yacht yan ng Aube Empire. Nakakatuwa, di ba? Imagine mo magpa-party kayo sa ganyan napakagandang, di ba? Tapos nasa gitna kayo ng dagat, dyan kayo kumakain, dyan kayo nagpa-party, dyan kayo, kumbaga, it's blessing. Blessing talaga sa akin. Sabi ko, thankful ako kasi nasa magandang community tayo. At tingnan nyo naman ako, nakita nyo ba yung mukha ko before sa mukha ko ngayon? Di ba? Ang ganda. Oo. Sige, next tayo. Ayan. So, ito po yung pinaka sobrang hanggang ngayon, sobrang every time nakikita ko yung aking sasakyan, sobrang kinikilig ako. And eto, sa lahat po ng mga OFW, alam nyo ba guys, may kwento po yung damit ko dyan. Oh, may kwento ang damit ko dyan. Bakit ako nakapula? Bakit ako yung natatanging magandang binibining nakapula dyan? So, nasa abroad pa lang ako dati. Nung nag-start ako sa ganitong business, nung nag-join ako sa ganitong business nung nasa abroad ako, isang beses tumingin ako sa salamin. Tapos tiningnan ko yung mukha ko. Di ba yung mukha ko na maitim, payat, tapos maraming pimples. Tiningnan ko yung mukha ko. Ang nakikita ko na nakasuot ako ng pula. Sabi ko, pagka-uwi ko, hindi ko haya na hindi ko mabili yung aking sasakyan. So, binili ko, nung time na yon sabi ko, pag once ako nakabili ng sarili kong sasakyan, ang dadamitin ko sexy na pula. Red na red. Bakit? Kasi po, sa abroad, balot na balot po tayo sa uniform. Balot na balot. Hindi ka po pwedeng magdamit. Siguro pag nasa kwarto, pwede ka na magdamit. Pero, sa sitwasyon ko, kahit natutulog ako, naka-uniform na po sa sobrang pagod. So, ganun po yung sitwasyon ko dati sa abroad. Pero nung time na naglabas ako ng sasakyan, alam nyo ba, napaiyak. So, kung nakita nyo yung vlog ko, umiyak po talaga ako dyan kasi yung mentor ko, ang sabi ko kasi sa kanya dati, mag-i-extend ako ng 5 years. Pero sabi niya, yung 5 years na dapat mag-i-extend ka, kaya mo lahat ng income mo ng 5 years ka dyan sa abroad, kaya mong kitain yan ng 1 taon ka lang dito sa negosyo natin. So yun po yung nagpa-uwi sa akin. And kung nakikita nyo, yan yung nangyari sa akin talagang in-imagine ko lang nung nasa abroad ako na nakasuot ako ng pula. And ang sabi ko doon sa mentor ko, mga mentor ko, mentor, kung sinundo mo ako nung nag-for good ako ngayon, sunduin mo naman ako kasi susunduin natin ang brand new car ko kasi nakabili na ako ng sasakyan. At yan na yon, di ba? So sobrang saya, 2 days po ako hindi natulog dyan. 2 days ako hindi nakatulog. Lagi ko pong chine-check yung sasakyan ko kung totoo bang nakabili ako ng sasakyan. Di ba? Basta pag nandyan na kayo sa point na yan, di kayo makakatulog. Imposible. Lahat ng mga naglabas ng sasakyan, walang tulog yan. Kasi nga ang inisip, totoo ba talaga nakabili ng sasakyan? Ayan. Sabi ni Norhata, yes, red din daw. Ayan, sige, next tayo. Ayan, may papakita pa ako. Oh, di ba ang ganda? Di ba? Ang sexy. Oh, di ba? Talagang pinaghandaan po yan.
Paano ako naghanda? Simula po nung nasa abroad ako, pinaghandaan ko yan. Yung damit ko, 6 na buwan po yung nagstay sa cabinet. Paulit-ulit ko po yung inaamoy, tinitingnan. So nabili ko na po yan 6 na buwan pa lang bago ako maglabas ng sasakyan. Bakit? Excited ako. So next tayo. Sige, meron pa yan. Oh. And yun, yung nakakatuwa, nakakapunta ka sa iba't ibang iba't ibang lugar, iba't ibang places na kumikita ka ng 6 figure. Di ba yung masarap sa pakiramdam na ganun yung sitwasyon mo na ngayon? Sige, next po tayo, Tek. Oh. And eto, sa lahat ng mga OFW dito, sa lahat ng mga nakikinig sa akin, ayan, kung mangangarap ka lang din naman lang, idamay mo na buong pamilya mo. Paano nasabi na idamay buong pamilya mo? Tatay ko, simula nung nag-start ako sa negosyo, lahat ng family ko secured na yan. Kasama na yan, insured na yan lahat. Yung tatay ko po, siya po yung pinakaayaw na sumali ako sa negosyo. Pero ngayon, sobrang proud ng tatay ko. Sa mga magkakapatid dyan, yung mga kapatid ko, yung isa kong kapatid, yung panganay po namin, nagtrabaho po si Sarah sa Saudi. Saudi din po siya, pero magkaiba kami ng lugar, sa Taif siya. Yung gitna po namin si Syra, nagkasambahay po yan, no, nag-OFW kami. Ako nag-OFW, ibig sabihin, simula senior citizen ng parents namin, iniwan po namin. Senior citizen ng parents namin, nagkahiwa-hiwalay kami magkapatid. Gaano kasakit yun? Gaano kasakit sa pakiramdam? Yung tipong bahan ka pag tumawag yung pamilya mo kasi senior citizen matanda na. 'Di ba? Kakabahan ka kasi di mo alam anong balita, 'di ba? Tapos wala kang savings, wala kang ipon. And sa mga andito, sa mga nanay, sa mga single mom, sa mga tatay po, may family na po ako. Ikaw, kailan mo balak ibigay yung magandang buhay para sa anak mo? Yung tipo na yung anak mo nakakapunta sa iba't ibang lugar kahit wala pa siyang malay, pero may mga okay lang kasi may mga videos naman yan. Na paglaki niya, masasabi niyang napakaswerte niya kasi nagsipag yung parents niya. Napakaswerte niya kasi ginawa, kumbaga, tumuloy yung parents niya sa ganitong opportunity. Sige, next tayo. Ayan. So ito po, 2 million views po yan sa TikTok. Ang dami pong na-inspired sa aming magkapatid. And kung nakikita ninyo, yung stair na yan, mention po yan ng aking sister na si Sarah. Sister goal. Kasi eto ha, pwede nyo sabihin sa akin, mentor, yung mga sister ko kasi sobrang negative. Ayaw nila sa ganitong business. Ayaw nila sa ganitong. Kayo po yung magsimula. Pakitain ninyo yung sarili ninyo. Gawin ninyo tong opportunity. Kumbaga, ibigay ninyo yung commitment. Talagang ikaw mismo magsimula. Bakit? Kasi mga kapatid ko, di rin naman sa simula, hindi naniwala yan sa akin. Pero nung nakita nila yung hangarin ko, nakita nila na maganda yung hangarin ko para sa pamilya namin, lahat sila sumali sa akin. Lahat sila nagsimula sa ganitong opportunity. Hanggang ngayon, na sinisimulan, kumbaga, ngayon na lumalaki yung community namin, magkakasama po kami magkakapatid. O, diba? Then pumupunta-punta na lang. Depende na lang sa parents namin kung saan nila gusto magbakasyon. Saan nila gusto tumira. Ayan. O yun. Sabi ni Norshida, si Rohamida Kusaina nanonood ngayon. Si Elida Arsan. Elida Arsan pala to. O sige, next tayo. Daming nanonood sa atin, mas dumami. Yun. Ako na nanonood lang sa abroad ng awarding ngayon. Ako naman yung isa sa ina-awardan. Never give up. Yes. Kasi yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan yung magiging sitwasyon mo forever. Basta maniwala ka at magdesisyon ka. Sabi nga nila, kung magdesisyon, kung may desisyon, may aksyon, may mansyon. Di ba? Ang ganda. Grabe, nakaka-inspire. Sabi po ni Zainab. Haraki pa boy. Haraki po yan. Sige, next tayo. Papakita ko sa inyo.
And ito, yung nasa video ko, yung nag-top 1 po ako sa buong Albi Empire na kumikita ng maganda. Diyan ko po napatunayan na kung OFW ka, kailangan mo lang lakasan talaga ng loob. Kung OFW ka ngayon, leader ka, member ka, kahit hindi ka po nag-start sa negosyo natin. Oo, total, andito ka naman. Lakasan mo yung loob mo kasi yung lungkot mo ngayon, yung iyak mo ngayon, yung pagod mo ngayon, yung stress mo ngayon, yung homesick mo ngayon, mapapalitan yan ng ngiti. At yung ngiti ko na yan, may kasama yung iyak kasi tears of joy na. Tears of joy. Bakit tears of joy? Ayan yung time na sobrang naalala ko yung mga puyat ko dati nung nasa abroad. Naalala ko yung mga time na minumura ako harap-harapan ng mga amo ko pero wala kang magawa. Yung may emergency sa atin, gusto mong umuwi, di ka pwedeng umuwi kasi di pa tapos ang kontrata mo. Yung tipong gusto mong umuwi pero wala kang savings, nag-flashback sa akin lahat. Naiyak ako and doon ko nasabi sa sarili ko na kailangan ko pang magtuloy-tuloy. Kailangan pa nating lahat, damihan pa yung mga OFW icon para mas marami pa tayong mahila ng mga OFW na talagang umasenso, guminhawa ang buhay. Ang pagiging OFW, hindi yan lifetime. Diba? And ito pa ipapakita ko sa inyo. Kasi ito yung mga taong natulungan ng ating community. Oh, yes, sabi ni Rabia, nakaka-inspired po. Oh, si Elida na nanonood ngayon, Jerly na nanonood. Sige, next. Marivic Bautista, ayan. Kung dati vacuum at mga panglinis ang hawak ko sa abroad para kumita ng maliit lang na sahod. Pero ngayon, cellphone na lang. Mas malaki pa, mas mabilis pa tayong kumita. True po yan. Magpapatunay ang mga OFW for good natin. Sige, next po tayo. Ayun. So ito po yung mga napauwi. Isa po mga nagtiwala po sa akin, mga napauwi ng community sa AMI, sa Albi Empire. Ito po yung mga napauwi. Iilan sa mga napauwi. Actually, ang dami-dami po. Oo, so welcome po sa ating community, sa lahat po ng mga andito. And ayan, sige, next po tayo. Yan po sila yung nasa community po natin, yung mga nakapag for good. Ito, 17 years sa abroad. 3 beses lang niya at 3 beses lang umuwi sa Pinas. Yung anak niya, ni Sis Jenaline, empleyado, pero nag-full-time sa negosyo. Si Sis Jenaline na ang nagpauwi sa mama niya. O, kung makita nyo yan, ang tawag natin dyan, Mommy D ng Albi Empire. So ngayon, abangan niyo sa Wednesday, mag-check po yan ng nasa 200,000 plus. So, sino-sino pa ba yung mga natulungan natin? So, ito patunay po na wala po sa edad ang pang-asenso. Wala po sa edad ang pag-asenso natin kasi nasa desisyon mo yan. Sige, next tayo. Ito, sa mga OFW dyan na nagbablog-blog, nagtitiktok-tiktok, huwag kayong mag-alala kasi meron na po tayong napatunayan na napauwi ng ating community na, di ba, imbis ka mag-antay ka sa monetize, gawin mo tong negosyo, isabay mo. Yes, isabay mo. Kasi pag once isabay mo tong negosyong to, oo, talaga bukod sa mapapauwi ka na mas mabilis, 'di ba? O lahat ng followers na mo ilagay mo sa ganitong negosyo, tulungan mo din. O isa to si Sis na napauwi natin. Ayan, sikat yan sa TikTok. Isa yan sa content creator ng community natin. Di ba? Si Cherry May Atiliana. Sino mga leaders ito ni Cherry May? So, next tayo. Next. And ito, beautiful transformation. Di ba? Sabi nga nila, marami sa Albi Empire ang mga magaganda. Pero kung titingnan mo yung background, masasabi mo talaga, paano kaya yan sila nagkaganyan? So isa to sa Diyosa ng Albi Empire, si Norjana, isa sa OFW for good natin. So, di ba, beautiful transformation. Ganun pala yun, no? Pag nag-for good ka, hindi pala tayo pangit. Depende lang pala yan sa sitwasyon at sa lugar.
Oo. Kumbaga yung mga magaganda, ito ha, ako na magsabi sa inyo. Marami pong maganda sa OFW. Ayan si Angeline Luminoy, oh, 'di ba? Ang ganda. Si Mercy Aguilar, oh, 'di ba? Ang ganda. 'Di ba maraming maganda sa OB Empire. Sa OFW lang. Si Rainy Season, oh, maraming maganda. Oh, mas gaganda kayo ng todo-todo pag nakauwi kayo for good. Sige, next tayo, next. And ito, pakita ko sa inyo. Oh, yan po yung mga ladies ng aming Empire sa community namin. And nakakatuwa kasi dyan ang patunay ng mga empleyado, OFW, mostly 90% po dyan OFW. Actually, para mga tatlo, dalawa lang ang hindi OFW dyan, pero anak ng OFW. O, diba? Gaganda ka talaga. Talaga, pakikitain ka talaga, and siyempre ibibigay talaga sa'yo yung magandang buhay. And yung mga, sino dito yung gusto na pag-uwi ganyan na yung aurahan, mapamuslim ka man or ano, kumbaga, o, di ba? Kahit mapamuslim ka din, ang ganda-ganda. Di ba? Gaganda ka talaga ng todo-todo. Sabi niya, Mia, daming nagko-comment. Di ba? Beautiful transformation. Talagang dito sa OB Empire, ipapakita namin sa'yo. Oo. Ipapakita namin sa'yo yung mga magagandang mangyayari. Sige, next tayo. And ayan, yan po yung mga kumita sa community natin. Mostly po mga security guard. Actually, yan po yung mga 6-figure earner natin, na si Mentor Sara, and yung mga 3 security guard natin, o di ba? Mga ano tayo ng mga security guard, mga 6-figure earner monthly. Sige, next tayo. Ayun. So, ito po sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga OFW leaders natin, hanggang kailan mo ba gugustuhin? Hanggang kailan mo ba, especially kung may anak ka, may pamilya ka, may tatay ka, may nanay ka, o kahit na wala na yung parents mo, pero andyan pa yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kung wala ng mga taong naniniwala sa'yo, nagmamahal sa'yo, andito ang Aubi Empire. Andito yung buong community natin na tutulungan ka dito. Tutulungan ka dito na talagang mapauwi for good, bukod doon. Kasi ang nakakatuwa sa community, hindi ka lang po talaga pauuwiin. Pati yung problema po natin sa savings, kasi mostly sa mga OFW, ano ba yung parang ano natin? Ano ba yung parang lagi nating gusto? Lagi nating pinagpipray yung makapag-ipon tayo. Kaya ka naman pumunta dyan sa ibang bansa para ano? Para makapag-ipon. And ang financial freedom, masasabi ko talagang ang Aubi Empire ang nagbigay sa akin ng ganitong freedom. Yung tipo na nanay ako, sa mga single mom, nanay po ako. Nanay po ako, meron po akong anak. And yung tipo na yung anak mo, kung ano yun, di ba may mga kailangan yung anak natin. May mga gusto ang anak natin. May mga pangangailangan ng pamilya natin. Hanggang kailan mo gusto na nakakapagbigay ka pero nasa abroad ka? 'Di ba? Yung tipo na iniwan mo yung anak mo maliit pa, pagbalik mo sobrang, 'di ba? Kailan ka babalik? O 'di ba? Yun din ang tanong, kailan ka babalik? Kasi guys, hindi po, kumbaga, ang oras hindi na po yan mababalik. Yung pera pwede pa yang mabalik, pwede pa yang kitain. Pero yung moment na kasama mo yung anak mo, yung moment na naaalagaan mo yung anak mo, yung moment na, 'di ba, sa mga panahon na 1 taon, 2 taon, 7 taon, yung anak mo kasama mo siya. Hanggang kailan na ganyan ang sitwasyon? Hanggang kailan na ang gagawin mo na lang magpadala ng pera? Hindi mo ba naisip na
iba ang teaching ng ina pagkasama mismo. Kasi kahit hindi po sabihin yan ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, kahit hindi nila sabihin sa'yo na umuwi ka, pero for sure, yan yung lagi nilang prayer. Ng nanay mo, ng tatay mo, yan yung lagi nilang gustong masabihin. Hindi lang nila masabi-sabi kasi kailangan pa nila ng padala mo. 'Di ba? Di lang nila masabi-sabi sa iyo kasi kailangan pa nila, 'di ba? Kailangan pa nila ng support mo. And hanggang kailan mo ibibigay yung time freedom para sa pamilya mo? 'Di ba yung tipo na hindi lang ikaw yung magbabago ang buhay, hindi lang ikaw yung talagang gaganda yung buhay, pati yung sa mga family mo. Kasi po ako, parents ko, yung nanay ko, nakita niyo naman yung ganda ng nanay ko ngayon, 'di ba? Oh, yung sarap ng pakiramdam na yung parents mo mismo yung yung tipo na nayayakap ka nila pag nangangailangan. Kasi ako po, 19 years old ako umalis sa amin. 19 years old, yung pinaka nakakaiyak talaga na nangyari sa situation namin, yung kapatid ko po na bunso. Oo, kasi yung kapatid ko po na bunso, ayaw ko po yung mag-abroad. Pero si Sarah kasi yung may malakas ang loob sa amin. Kaya siya po yung parang nagsapalaran na mag-abroad. 16 years old, 'di ba napakasakit sa'yo ate ka, tapos 'di ba maiiwanan mo yung parents mo na senior citizen, 'di ba? Tapos yung mga kapatid mo magkakahiwalay kayo kahit gaano pa kayo ka-close pero magkahiwalay kayo. 'Di ba gaano kasakit 'yun, ate ka? 'Di ba? Tapos kumbaga dahil sa pera magkano lang 18,000 per month pero magkakahiwalay kayo, 'di ba? So napaka-ano 'yun, yun yung pinakamasakit sa akin, yung tipong lahat kami 'pag nag-contact na yung kasambahay na nagsabi na, "Kumusta na kayong parents natin sa Mindanao?" Tapos walang bigas. Tapos kailangan ng padala, 'di ka makapag-advance, 'di ba? So, nung time na nagkaroon ako ng opportunity, talagang inayos ko, talagang binigay ko talaga ang todo sa pag-VIP accounts. Bakit? Kasi sabi ko, ito yung sagot. Ito yung sagot sa lahat. And masakit sa akin yung nanay na iniwan ng anak. Eh what more pa kaya 'pag nanay ka, iniwan mo yung anak mo? 'Di ba 'pag nanay ka sa abroad, na kahit sabihin mo na, "Ay sa social media maayos naman ako, masaya ako, napo-post ko yung anak ko sa social media." Bakit hindi mo gawing personal na lang yung pagpo-post mo ng anak mo, yung tipong nahahalikan mo, yung asawa mo, 'di ba? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na, "Okey lang, tiis-tiis ka lang muna diyan, kasi nasa abroad pa ako." 'Di ba? Ilan yung mga OFW na nahihirapan sa ganyan at hanggang kailan ka ikaw mismo na aayusin mo yung buhay niyong magkakapamilya. So, andito po yung Albi Empire, andito kami na mismo yung patunay, hindi lang po ako. Maraming mga OFW na natulungan ng ating community. Maraming mga OFW ngayon na kasama na nila sa birthday ng anak nila sa Pasko, magpapasko na po. Magpapasko na, matatapos na ang taon, andiyan ka pa rin sa abroad. And ang masasabi ko lang po talaga, ito po yung opportunity na talagang magbibigay sa inyo ng support, magbibigay sa inyo ng ginhawa, 'di ba? Ilaw, 'di ba? Ilaw po tayo ng tahanan, tayo dapat yung may pinakamalakas ang loob. So para po sa mga OFW na nanonood ngayon, ito po yung gawin ninyo, pasalamatan talaga ninyo ngayon after ng event natin, pasalamatan niyo si mentor. Kasi si mentor, di mo ka mag-anak yan, di mo kakilala yan, online mo lang nakita yan si mentor, pero tutulungan ka niya na makapag-for good, tutulungan ka niya na magka-savings. Yung pag-uwi mo sa Pinas, di ka matatakot kasi may pera ka. Yung pag-uwi mo sa Pinas, di ka matatakot kasi may negosyong tuloy-tuloy.
yung nasa abroad ka, di ka kakabahan kasi secured lahat ng pamilya mo. So pasalamatan mo talaga si mentor kasi yan ang tutulong sa'yo hanggang dulo, hanggang sa mag-success ka. At andito ang sistema ng Aubi Empire na talagang andyan para sa'yo, na may puso para sa lahat ng mga nakikinig dito. So sa lahat po ng mga bago, welcome po sa ating community. Sa lahat na hindi pa part ng ating community, welcome po. Lahat po tayo magtutulungan dito para next, ikaw naman yung magsasalita dito sa lahat ng napakadaming mga tao. Thank you everyone! Thank you guys!